Boarding now for flight PR112 bound for Tokyo. All passengers, please proceed to gate 8. Nakapila na si Irene. Bitbit ang kanyang backpack at maleta. First time niyang lilipad papuntang Japan. Hindi para magbakasyon, kundi para tuparin ang isa sa pinapangarap niyang trabaho. Maging isang full-time graphic designer sa isang international gaming company. Pero hindi lang kaba ang laman ng dibdib niya. Nandoon din ang lungkot. Dahil iniwan niya ang lahat. Pamilya, kaibigan, at ang dating karelasyong hindi na gumana. Wala siyang ibang kilala sa pupuntahan. Panibagong mundo, panibagong simula. Habang naghihintay sa boarding gate, napansin niyang may isang babaeng nakaupo sa dulo ng bench, naka-hoodie, naka-AirPods, at tila masyadong tutok sa binabasa niyang travel guide. Simple lang, pero may dating. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may magnet na humihila sa kanya para mapansin ang babae. "Excuse me, sa Tokyo ka rin ba pupunta?" Tanong ni Irene. Palusot lang talaga para makausap niya. Tinanggal ng babae ang isa niyang AirPod at ngumiti. "Oo, connecting flight ako. First time mo?" "Oo halata ba?" Sabay tawa ni Irene. Ngumiti ang babae. "Hindi naman. Ako nga pala si Ray." "Irene," sagot niya habang nakikipagkamay. At doon nagsimula ang lahat. Isang simpleng usapan sa airport, sa pagitan ng dalawang estrangherang magtatagpo sa ulap. Sa loob ng eroplano, nagkataong magkatabi sila ng upuan. "Anong odds, no?" Tawa ni Ray habang nag-aayos ng seatbelt. "Anong work mo sa Tokyo?" Tanong ni Irene habang inaabot ang headset. "Flight attendant ako, pero on leave ako ngayon. Pauwi lang sa Tokyo." "Doon ka na talaga nakatira?" "Oo, half Filipina ako, pero lumaki sa Japan. Bumisita lang ako sa lola ko sa Cebu." Habang umaakyat ang eroplano sa kalangitan, tila mas mabilis namang lumalalim ang koneksyon nila. Napag-usapan nila ang paboritong pagkain, musika, heartbreaks, dreams, lahat. Parang matagal na silang magkakilala. "Grabe, ngayon lang ako naging ganito kakomportable sa isang stranger," sambit ni Irene. "Same," sagot ni Ray. "Pero siguro hindi na tayo stranger ngayon." Hindi doon natapos ang kwento. Paglapag nila sa Tokyo, niyaya ni Ray si Irene na magkape muna sa airport. Habang hinihintay ang sundo nito, "Libre kita?" Yaya ni Ray. "Ang bilis mo namang manligaw," biro ni Irene, pero may halong kilig. Nagtawanan sila. At mula noon, araw-araw na silang nakikita. Tuwing wala si Irene sa trabaho, magkasama silang naglilibot. Shibuya Crossing, Harajuku, ramen shops, at cherry blossom parks. Pinakilala ni Ray ang mga paborito niyang lugar sa Tokyo. At unti-unti, pinakilala niya rin ang sarili niya. Ang totoo niyang ugali, ang takot niya sa pag-ibig, at ang mga sugat ng nakaraan. "Ayoko na kasi ng paasa," sabi ni Ray isang gabi habang nakaupo sila sa bench sa tabi ng ilog. "Ayoko na nang may umaalis." Paano kung may dumating, tapos hindi na aalis?" Tanong ni Irene. "Like who?" Balik ni Ray. "Like me," sagot ni Irene, habang dahan-dahang inilalapit ang mukha. Ngunit hindi niya ito hinalikan. Sa halip, hinawakan lang niya ang kamay ni Ray, at ang simpleng hawak na iyon, parang halik na rin, na puno ng pangako. Dumating ang pagkakataong kailangan ni Ray bumalik sa trabaho. Ibig sabihin, mas madalang na silang magkita. Minsan, 1 linggo, minsan 2 linggo ang pagitan.
Lalo pang tumindi ang pag-aalinlangan ni Ray. Baka panandalian lang to, sabi niya isang gabi sa tawag nila. Baka dahil bago lang ang lahat. Baka dahil nasa bagong bansa ka, kaya ako yung naging sandalan mo. Hindi kita ginagamit, Ray, sagot ni Irene. Pinili kita, hindi lang dahil wala akong iba rito, kundi dahil ikaw ang gusto ko, kahit saan pa ako mapunta. Tahimik si Ray. Ilang araw silang hindi nag-usap. Nag-alala si Irene, ngunit hindi niya sinundan. Gusto niyang si Ray mismo ang gumawa ng hakbang. At dumating nga ang araw. Habang pauwi si Irene mula sa trabaho, may nakita siyang babaeng nakatayo sa labas ng building. May dalang stuffed toy na Shiba Inu at hawak ang isang kape. Si Ray, "Na-miss kita," sabi niya agad. Hindi nagsalita si Irene. Lumapit siya at niyakap ang babae ng mahigpit. "Pasensya na," bulong ni Ray. "Totoo ngang takot ako, pero mas totoo yung nararamdaman ko para sa'yo." At doon, sa gitna ng malamig na Tokyo evening, sa ilalim ng nagliliwanag na mga poste sa kalsada, lumapit si Irene at dahan-dahang hinalikan si Ray sa labi. Mainit, marahan, at hindi nagmamadali. Parang sinelyohan ng halik na iyon ang lahat ng sinimulan nila sa eroplano. Makalipas ang 2 taon, nakatira na sila ngayon sa isang maliit pero cozy na apartment sa Shinjuku. Si Irene ay nagtatrabaho pa rin bilang designer, habang si Ray ay bihira ng lumipad. Mas piniling magturo ng aviation safety sa mga bagong crew para makasama si Irene. At sa araw ng 2nd anniversary nila, habang nagpipiknik sa ilalim ng cherry blossoms, lumuhod si Irene. "First flight, first love, but I want this to be my last." May hawak siyang maliit na kahon. Sa loob nito, isang singsing. Hindi na kailangang sabihin pa. Tumulo ang luha ni Ray habang tumango. At muli, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagpapatunay na minsan sapat na ang isang flight para marating ang tunay na tahanan.